Sumama ka na sa amin mamaya. Pangungulit ni Charis sa akin. May inabot itong report na kailangan papirmahan kay Mr. Faltado. Bago lumabas ay naikwento nito na may date sila ng kanyang boyfriend. Pagkatapos ng trabaho, may gusto daw silang ipakilala sa akin na kaibigan. Gustong ereto kumbaga. Pero dahil hindi ako mahilig sa mga ganun, ay agad akong tumanggi. Alam mo naman na ayoko ng mga ganyan. Isa pa, hindi ako naghahanap ng boyfriend. Pagdadahilan ko dito. Beshi naman, 3 years ka nang hindi man lang nakikipag-date. Malay mo hindi ba, mag-click kayo. Dagdag pa nito. Next time na lang, marami akong gagawin mamaya eh. Hay, alam ko nagdadahilan ka lang. Sige na please, para sa akin sumama ka na. Sandali lang naman tayo, kakain lang. Ayaw talaga akong tigilan ng kaibigan. Magsasalita pa sana ako nang lumabas pala si Mr. Faltado galing sa opisina niya. Sabay kami napalingon dito na papalapit na. Hi, good morning po sir. Bati ni Charis dito. Good morning. Ganting bati naman ito sa kaibigan. Tumingin ako kay Charis na nananalangin na sana'y mabasa nitong nasa isip ko na pinapalabas ko na siya. Ano Beshi, sasama ka na hindi ba? Nanlaki ang mata ko sa kanya. Nasa harap na kami ng boss ko ay ayaw pa rin akong tigilan. Where? Sabat ng boss ko pero sa akin tumingin. Kakain po. Double date kami sir. Sagot ni Charis dito. Really? Na ang mga matay hindi inaalis sa akin? Nag-aantay ba ito ng sagot ko? Opo. Mamayang gabi po. Sagot ko na lang. Talaga, Beshi? Thank you. Hindi ka magsisisi sa pagsama sa amin mamaya. Promise yan. Masayang sagot ni Charis. Mauna na po ako, sir. At nagpaalam na ito. Tumalikod din ng boss para pumasok ulit sa loob. Wala naman akong sinabing sasama ko Pero mukhang hindi ako binigyan ng choice ng kaibigan. Sige na nga, wala namang mawawala kung susubukan ko. 4:00 na tumawag ang boss ko at may gusto daw iutos. Sa hinaba-haba ng oras kung nakatungangang maghapon, ay ngayon pa talaga niya naisipang may ipagawa. Ano po yun sir? Tanong ko na makapasok na sa opisina nito. Nakayuko lang ako dahil ayoko makita ang gwapong mukha nito. I need this one today. At may inabot na makapal na papeles. Today sir? Pag-uulit ko. Akala ko'y nagkamali lang ako ng dinig. Yes, at ngumiti pa to. Magsasalita pa sana ako pero hindi ako pwedeng tumanggi. Wala akong nagawa at kinuha na lang yun at bumalik sa desk ko. Bibilisan ko na lang. Total, ay may 1 oras pa bago mag-5:00. Agad kong binuksan ang computer. Gusto kasi nitong ini-encode ko lahat ng mga details na nasa mga papeles sa isang Excel file. Madami-dami ito pero dadalian ko na lang. Saktong 5:00 ay sa wakas natapos ko na. Sinend ko ang file sa email ng boss. Buti pa ibalik ko na ang papeles dito na makalabas na ako ng opisina. Pagpasok ko sa opisina ay nakakunot ang noo ni Mr. Faltado na nakatingin sa monitor ng computer nito. Nag-aalangang lumapit ako. Mukha kasing biglang uminit ang ulo niya. Sir, tapos na po. Mahinang sabi ko na inabot ang mga papel na hawak ko. Pero hindi nito kinuha yon. Sa halip ay tumingin sa akin. Pilit na sinalubong ang maiilap na mga mata ko. Pero hindi ko naiwasan ang mga yun ngayon. Ang mga maitim na mata nito'y diretso nakatitig sa akin. Parang nanghihipnotismo na naman. Kailangan ko mag-isip ng mga pangit na bagay. Ayoko mahulog sa mga titig nito. Pangit na bagay. Si Payatot. Iisipin ko si Payatot para mainis ako. Bumuntong hininga ito. It's all wrong. Ang alin po? Pagtataka ko. The file that you sent me. This is not what I asked you to do. Napamaang ako sa sinabi nito. Ano po bang mali, sir? Come here and I'll show you. Pumunta ako sa likuran nito habang nakaupo ito sa swivel chair niya. Binuksan nito ang file na sinend ko at sinuri yun. Wala naman ako makitang mali sa totoo lang. Ano kaya yung tinutukoy nito? Alin po dyan, sir? Kinuha nito mga papel at inilapag sa harap ko. Why don't you check the files again and see? Sabi nito na tumayo mula sa pagkakaupo. Do it in my computer. Dagdag pa nito. Wala akong nagawa at naupo sa swivel chair nito na napakalambot. Naiwan pa ang amoy ng pabango nito doon kaya humahalimuyak ito. Naglakad-lakad naman ang boss sa tapat ko na may kausap pa ngayon sa telepono. Buti pa'y umpisahan ko na lang ulit ang pinapagawa ng amo. Kaysa isa-isahin kong i-check, mas masakit sa ulo yun.
Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Kinapa ko sa bulsa at sinagot. Beshi, nasan ka na ba? Nandito na kami sa baba. Si Charis pala. Lumingon muna ako sa boss na may kausap pa rin sa cellphone nito. Susunod na lang ako. May pinapatapos kasi si sir. Bulong ko dito. Sige, pero bilisan mo ha. Aantayin ka na lang namin sa resto. At nagpatuloy na ako sa ginagawa. Hindi ko namalayan na nasa likod ko na pala to. Matamang nakatitig sa ginagawa ko. Pinipilit ko mag-focus sa tinatay pero iba talagang hatid ng presensya nito. Lalo na pag masyadong malapit ang boss. Nagpapanik ako at mali-mali na ata ang natatype ko. Will you relax? Mahinang sabi nito. Bakit ba para lalong lumalalim ang boses ito sa pandinig ko? Napalunok ako na maramdaman ang pagtama ng braso nito sa balikat ko. Nakayuko ito at ng mga sikoy nakapatong sa mesa. Pagsulyap ko yung mukha nito ay kailapit na sa mukha ko. Ang atensyon nito ay nasa monitor ng computer kaya buti pa hindi ako nahuling nakatingin. Bakit bang hirap iwasan ito? Tumunog na naman ang cellphone ko na ngayon ay nakapatong sa lamesa. Si Charis na naman yun sigurado. Siguro ay magtatanong kung pupunta na ako. Nagulat ako nang kunin ito ng boss ko. Yes, she can't. She's not yet done with her work. Sabi nito at pinatay na. Napamaang ako sa ginawa nito. Okay lang ba siya? Sir, tapos na po ako. Pwede na po ba akong umuwi? Tanong ko dito. No, do it again. Matigas na utos nito. Pero sir, hindi ko natapos ang sasabihin. I said no, you will not go until I tell you so. Bahagyang tumaas ang boses nito tumindig na lumakad palayo. Kumuha ng isang libro at naupo sa leather sofa nito. Sumasakit ng ulo ko. Ano bang mali sa ginagawa ko? Siguro naman ay okay na to. Aba, nakailang ulit na ako sa ginagawa hindi pa rin satisfied si Mr. Faltado. At kung kailan may lakad ako saka pa talaga niya ako pinag-overtime ng ganito. Tumunog ang messenger ko, si Charis ulit yun. Besh, next time na lang. Tapos na kami kumain eh. Ingat ka sa pag-uwi ha. At may sad emoji pa sa dulo. Well, okay na din yun dahil ayoko naman talagang pumunta. A blessing in disguise. I think that's fine. Ang boss ko na biglang nagsalita ay nasa likod ko na pala. Bakit bang hilig nitong manggulat? That's fine. Yun lang pagkatapos niyang paulit-ulitin sa akin itong pinapagawa niya. Sumakit ang mata ko dun ha. You can go now. Sabi nito na diretsong tingin sa monitor. Thank you po sir. Sagot ko na lang dito at tumayo na. Nag-ayos na ako ng gamit sa aking desk na lumabas ang boss sa opisina niya. Tingnan mo nga naman, mukhang mauuna pa siyang umuwi kesa sa akin. Dumaan lang ito sa harap ko na hindi man lang nagpapaalam. Eh di wow sir, ikaw na talaga. Bitbit ang bagay pinatay ko na ang ilaw. Good night po Kuya Roy. Pagpaalam ko sa cleaner namin. Naglilinis na ito nang dumaan ako. Ito na din na nagsasara ng aming opisina sa gabi. Pagbaba ko ng building ay may mga ilang pang taong ako nakikita. Sinulyapan kong suot na relo. 7:00 na pala. Hindi pa man ako nakakatawid ay isang dark green na kotseng huminto sa harapan ko. Liliko sana ako na nagbaba ng bintanang nasa loob nito. I will drop you home. Ang boss ko pala. Bakit iba ata ang kotseng dala at wala ang driver nito? Hindi na sir. Yan lang naman po ang bus stop. Agad na tanggi ko dito sabay turo doon. Hindi pa man ito nakakasagot ay nilayasan ko na. Bahala ka dyan. Ayoko nga magpahatid. Isa pa, iniiwasan ko na nga mapalapit sa amo. Mabuti pa makipag-date na lang siya sa payatot niyang girlfriend. Late ang pasok ko ngayon dahil may a-attendan kaming party ng amo. Para daw yun sa pagtitipon ng mga bagong investors sa kumpanya. Balita ko nga'y kasama doon ng girlfriend niya. Baka naman may announcement. Nalungkot ako sa isipang yun. Pero unti-unti na naman ako nakaka-move on. Move on talaga? As if naman nagkaroon kami ng relasyon, hindi ba? 2:00 na nga na makarating ako sa opisina at nakasalubong ang kaibigan. Well, kamusta naman ang ng Indian? Tatawa-tawa nga salubong nito sa akin. Hindi ko kasalanan yun. Alam mo naman ang boss ko. Bakit hindi ka nakapang-party? Hindi ba mamaya na yung investors night? Pagtataka nito. Hindi naman ako makikiparty sa kanila. Nakapang-office attire lang kasi ako. Ganun ba yun? Eh bakit si Rosel noon kung todo outfit pa ganyan? Daig pang a-attend ng kasal? Loka ka talaga. Si Rosel yun, hindi naman ako yun. Nagtuloy na ako sa opisina at mukhang wala pa ang aking boss dahil patay pang ilaw.
Buti pa'y tapusin ko ng mga pending kong trabaho. What are you wearing? Bungad ni Mr. Faltado pagkapasok pa lang sa pinto. Nakakunot ang noo, mukhang masama ang umaga nito. Tiningnan kong sarili, wala naman itong sinabi ng kailangan kong suotin. Sir, yun lang ang nasabi ko na napatingin dito. Guwapo na ito araw-araw pero triple ata ngayon. Naka-charcoal gray ito na 2-button blazer, waistcoat at trousers. Formal na formal ang dating. Natulala na naman ba ako? Answer me. Seryosong sabi nito. Sorry naman, hindi ko alam na required din pala ako magdamit ng ganyan. Sir, wala po kasi akong damit na pang party. Pagdadahilan ko na lang. Nagpakawala ito ng buntong hininga bago muling nagsalita. Let's go and we'll get a dress for you. Kailangan po ba talagang? Yes. So take your things now. Utos nito na pati imbagang. Hala, galit na kaagad. Okay po. Yun na lang ang nasabi ko. Kinuha ko ang bag at sumunod na dito. Kuya Dex, bati ko pagsakay pa lang na kotse. To Uptown Mall, please, sabi ni Mr. Faltado pagkaupo nito. Pakiramdam ko'y wala sa mood dito ngayon. Para na naman itong may pinagdadaanan na kung ano. Pagpasok pa lang sa mall ay pumunta kami sa isang butik na hindi ko kilala. Sinalubong kami na isang sales lady na kailapad ng ngiti. May sinabing amo ko doon habang ako naman ay nasa gilid lang. Iginala kong mga mata sa loob ng butik. Iilan lang ang mga nakadisplay na damit at mga sapatos. Pero mukhang mamahalin ang mga yun. Halina po kayo ma'am, sabi ng isang babae na lumapit sa akin. Sumunod na lang ako. Sinulyapan ko pang boss na ngayon ay may kausap sa phone nito. Isang royal blue dress ang inabot sa akin na may kapares ng nude leather pumps. Sobrang taas po nito. Wala bang medyo mababa dyan? Tanong ko sa babae. Wala ma'am, maganda po yan. Bagay na bagay sa dress na to. Nag-aalangan ako pero sige na nga. Sinipat-sipat kong sarili sa full-length mirror na nasa harapan ko. Hindi ko maiwasan hindi mapatitig sa sarili. May gaganda pa pala ako no? Hapit na hapit ang dress sa katawan ko. Bardo Biplang ruffle dress ang style ng damit. Ang palda nito'y pa-pencil cut na hanggang tuhod at may slit sa gilid. Napakaganda ng damit. Sa totoo lang ay ngayon ako nakapagsuot ng ganito kagandang damit. Lumabas na ako ng dressing room at hinanap ng mga mata ang boss ko. Wow! Ang sexy niyo ma'am! Bulalas ng sales lady na nasa harapan ko. Thank you! Tipid naman akong ngumiti. Medyo nahiya ako. Hindi lang ako sanay siguro. Ma'am, okay na po. Nabayaran na yan. Ganun ba? Ang sabi po ng lalaking kasama niyo, sumunod na lang daw po kayo sa kotse. Ganun, iniwan ako. Nagpalit ako at pinabalot ang damit na suot. Mamayang gabi pa naman ng party, kaya magpapalit na lang ako bago kami umalis. Nakakahiya naman kasing pumunta sa opisina na nakaganon. Tahimik ako sumakay sa kotse bitbit ang 2 paper bag na binili. Mukhang nagmamadali si Sir Faltado. May bigla siguro itong importanteng gagawin sa opisina. Mukhang madaming inaasikaso si Mr. Faltado. Si Kuya Dex na nagkakwento na nakasakay na ako sa kotse. Nauna na daw ang boss ko sa venue dahil may mahalagang aasikasuhin. Hindi nga, malamang sinundo lang nitong girlfriend niya. Oo nga po, sagot ko naman dito na bahagyang inayos ang palda. Dahil sa slit ito ay litaw ang kanang hita ko. Hindi tuloy ako komportable sa suot ko na yun. Pagbaba ko pala na sasakyan ay napamaang na ako. Mukhang high class talaga ang event na ito dahil nagkikinangan na suot ng mga pumapasok doon. Dahan-dahan lang ang lakad ko dahil sobrang taas ng takong ng sapatos. Pagpasok pa lang sa hotel ay napakarami ng tao, kanya-kanyang umpukan at usapan. Paano ko naman makikita ang boss sa dami ng tao dito? Claire, isang boses ang nadinig ko sa may likuran ko. Paglingon ay si Mr. Sandoval pala to. Naka-beige naman ito ng ternong coat and tie pa. Wow, you look gorgeous. Bolalas nito na tinignan pa ako mula ulo hanggang paa. Naku sir, wag niyo na akong bulahin. Natatawa kong sagot. No, seriously. You look so beautiful, Claire. Thank you sir. Nahihiyang sagot ko dito na iginalang mga mata. Are you looking for Mr. Faltado? Opo. Well, there he is. Sabay turo nito sa hindi kalayuan. Nakatayo ito katabi ang napakagandang si Pressy Jones. Wala, may nanalo na. Para kasi itong Miss Universe sa suot na one-shoulder burgundy fitted dress na hanggang talampakan. Nahiya naman ang slit ng palda ko sa suot nito. Hapit na hapit yun sa mahaba at payat nitong katawan. Binagayan pa ng kulay gold na sandals na kung todo ang kinang.
May hawak itong baso ng wine at ang kabilang kamay ay nakakapit sa braso ng boss ko. Hindi ko tuloy malaman kung kailangan pa ba ako ni Mr. Faltado. Gayong nandun naman sa tabi nitong girlfriend nito. Pero kailangan ko magpakita dito. Baka isipin pa'y wala ako. Paghakbang ko ay na out of balance naman ako. Muntik na. Buti na lang ay napakapit ako kay Mr. Sandoval na nasa tabi ko. Kung hindi ay tsak sumubsob ng mukha ko sa sahig. Oh, be careful. Nasabi pa nito na makakapit ako sa braso niya. Sorry sir, hindi naman kasi ako sanay sa ganito kataas na sapatos. Sabi ko na hindi pa nakabitaw sa pagkakahawak dito. It's okay, kaya mo ba maglakad? Tanong nito na bahagyang yumuko. Tumango lang ako. Pinapakaramdam ko kasi kung kaya ko nga ba. Napatingin ako sa dako kung nasaan ang dalawa at sinalubong ang tingin ko ng mga mata ng boss ko na nakamasid na pala. Bumaba pa ang tingin nito sa suot ko. Nakaramdam ako ng ilang nang huminto ang mga mata nito sa bandang palda ko. Oo, litaw na litaw ang kanang bahagi ng hita ko. Agad kong inayos yun at bumitaw kay Mr. Sandoval. Makatingin naman si sir. Ilang beses na ba nito nakita ang hita ko? Naglakad na ako. Buti pa'y puntahan ko na to. Paano ba ako maglalakad ng maayos kung nakatitig si Mr. Faltado sa akin? Hindi ko tuloy malaman kung saan titingin. May mali ba sa suot ko? Hindi naman ako pumili nito. Kaya huwag niya akong sisihin. Hello sir, nandito na po ako. Agad kong bati dito na nakalapit na. Pero ang mata ko'y agad na natutok sa kamay na payatot na nakapulupot na naman sa boss ko. You're late. Yun lang ang sabi nito na agad naglayo ng tingin. Paano hindi ako malilate? Iniwan mo ko. Bulong ng utak ko. Oo, is this your secretary? Biglang sabat ni Presi na siniksik pang lalong katawan sa boss ko. Para bang first time niya akong makita, ilang beses naman ang nag-cruise ang landas namin. Yes. Matipid na sagot nito at bumaling sa isang lalaking lumapit at kinamayan ito. Ako naman ay tumabi na lang sa may bandang likod. Inlabas ang tablet para i-check ang listahan ng attendees ng event. Halos VIP ang mga dumalo, mga malalaking investors. Siguro ay per floor ang bilihan ng mga unit ng mga ito. Mga mayayaman na nag-i-invest sa real estate na parang barya lang kung gumastos. Bahagyang lumakad ang dalawa. At sumunod naman ako. Para akong alalay ng dalawang tuwa, hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkainis. Lalo pa at panay lingkis ni Payatot sa boss na gustong-gusto naman ng isa. May dumang isang waiter at nagabot na isang baso. Agad akong kumuha ng isa at ininom yun dahil nauuhaw na ako. Shit! Ang pangit ng lasa. Wine pala yun. Wala bang juice dito? Sa hindi kalayuan ay may lamesa na puno ng mga inumin. Pwede kaya akong pumunta doon? Ayoko namang mawala sa paningin ng dalawang to. Mamaya ay mapagalitan pa ako. Tising ko na lang muna sigurong pagkauhaw ko. Patuloy lang sa pakipagtsikahan ng mga ito. Ay, nakaka-boring na. Mukha lang akong tanga dito na nakatayo. Natanaw ko pa si Mr. Sandoval sa hindi kalayuan pero may mga kausap din itong iba. Tumingin ako sa boss at sa katabing girlfriend nito. Maganda parehas ang tindig nila. Hindi ko mapagkakaila na bagay ang dalawa. Parang match made in heaven. Maganda at gwapo. Parehas na mayaman at sikat na tao. Hindi ko maiwasan ng hindi mainggit. Kahit siguro sino ay magkakagusto din kay Presi. Swerte silang dalawa sa isa't isa. At ako? Wala. Isa lang akong secretary dito. Grabe ang pagsa-self-pity ko ngayon. Nalungkot tuloy ako at napayuko na lang. Hi! Pagtaas ko ng tingin na isang lalaki ang nasa harapan ko. Tumingin ako sa likod ko. Ako bang kausap nito? Yes, I am talking to you. At kumiti ito sa akin. Medyo natulala ako sa mukha niya. Ang gwapo eh. Hello, tipid na sagot ko. I'm Isaac. Sabay lahat ng kamay nito. Isaac? Ang ganda naman ng pangalan. Ako po si Claire. At kinuha ko ang kamay nito para kamayan. Buti naman at may kumausap na sa akin. Akala ko'y mapapanis ang laway ko sa buong gabi eh. I can't help but notice you. I hope it's okay that I approach you. Sabi nito na diretsyon tumingin sa mga mata ko. Okay lang naman pero sana Tagalog ang usapan. Dudugo ilong ko eh. Okay lang po. Well, which property are you looking to buy? Ha? Hindi po. Kasama ko lang pong boss ko. Sabay turo ko sa nakatalikod na amo. Oh, okay. At gumiti na naman ito. Kumuha ito ng isang baso at inabot sa akin ng isa. Agad kong tinanggihan yon dahil wine na naman ang inaabot nito.
Hindi po ako umiinom. Okay, I'll get you a juice then. At lumakad palayo. Maya-maya bumalik na ito. Here you go. Kukunin ko na sana yun na may kung anong sanggaling na kamay na huminto dito. Pagtaas ko ng tingin na yung boss ko, wala nang girlfriend sa tabi nito. Oh hi Mr. Faltado. Bali ng lalaki dito pero ang boss ay nakatuon ang mukha sa akin. Bakit parang galit na naman to? Bawal ba akong uminom ng juice? Napalunok ako ng malalim dahil sa uhaw. Habang ang lalaki hindi na natuloy ang pag-abot nun sa akin. Nag-umpisang mag-usap ang dalawa ng mga bagay na hindi ko na maintindihan. Wrong timing? Talaga naman? Dahil busy ang dalawa sa usapan, ay nakakuha ako ng pagkakataon. Pupustit ako sandali para kumuha ng juice at nang makainom. Nakakaisang hakbang pa lang ako ay, Claire, get Mr. Salvador's details and forward to our leasing and sales department. Ha? Okay po. Nanlumo naman ako. Kinuha ko na lang ang tablet para sundin ang utos ng boss ko. At anong nangyari? Sunod-sunod ng utos ng magaling kong amo. Bigla tuloy hinanap ng mga mata ko si Pressy. Nananalangin na lumapit na lang ulit sa amo nang malibang naman ito at nang makakain at makainom ako. Sa wakas, si Mr. Faltado ay umakyat sa stage para sa speech niya. Yes, moment ko na to. Agad akong lumapit sa lamesang puno ng sari-saring juice at pika-pika. Malamang hindi ako mabubusog pero lamang tiyan din dito. Laking ginhawa ko matapos matunggang isang bote ng juice na sobrang sarap. Nagumpisa na mag-uwian ng mga tao habang ako naman ay nakaupo na lang sa may gilid. Medyo sumakit kasi mga paa ko, kahit pala mamahaling sapatos ay masakit sa paa kapag bago. Natanaw ko si Mr. Faltado na may kinakamayan pang mga tao. Himala at wala na si Precious tabi nito. Nakita ko naman papalabas na si Mr. Sandoval na may kaakbay na babae. Mukhang may nabingwit na naman ang lalaking yun. Napailing na lang ako habang sinundan ang tingin ito. Nang halos wala ng tao ay nagpasya na din akong tumayo. Buti pa ay magpaalam na ako sa aking boss dahil masyado na akong gagabihin sa pag-uwi. Sir, uuwi na po ako, sabi ko dito at lumingon ito sa akin. Stay for a couple of minutes and I will drive you home. Sagot nito na akmang may pupuntahan pa. Hindi na po sir, magkakomit na lang po ako. Sabay talikod. Okay na yun? At least nagpaalam naman ako ng maayos. Nagulat ako nang biglang hatakan itong braso ko dahilan para mapaharap at mapalapit ang katawan ko dito. Tiyempo sinalubong nito ng tingin ng mga mata ko. Please stay. Bulong nito na nagpabilis sa tubok ng puso ko. Pero agad akong lumayo na parang napaso. Kinlas ang kamay nito na nakahawak sa braso ko. Sir, baka po ihahatid niyo pa yung girlfriend niyo. Nakakahiya naman po kung... Girlfriend? Well, napabuntong hininga ito ng malalim. Pressy has her own car. I don't need to drive her home. Dagdag pa nito. Okay po. Sige, mauna na po ako. Paalam ko ulit. Ang kulit ko no? Tumalikod ako at lalakad na sana palayo. Claire! Sigaw nito sa akin. Napatigil ako at dahan-dahang humarap ulit. Alam kong galit na to, pero ayoko nga talagang magpahatid. Itutuloy ko na kasi ang ginagawang pag-iwas mula dito. Ayoko na makaramdam na naman ng kakaiba at baka lalo ako mahulog dito. No emotional attachment involved na dapat. Wala na nga kasi hindi ba? Taken na to. Ang feelingera ko naman. Kahit hindi ito taken ay malabong gustuhin ako nito. Bakit po sir? How the hell are you going to ride the bus wearing like that? At pinasadahan pa nito ng tingin ng katawan ko. Magpapalit naman po ako ng... Wait lang, nasaan ang pinagbihisan ko? Tumingin ako sa mukha nito na nag-aabang na ituloy kong sinasabi. Mukhang naiwan ko ang damit sa office. Ngayon ay paano nga ba ako sasakay ng MRT? At sa bus suot ito, hapit na hapit ang damit at nakabuyang-yang pang legs ko. Dagdag pang napakatas at akong nasuot kong sapatos. Natigilan ako at saglit na nag-isip. Magta-taxi na lang po ako sir. Sagot ko sabay ngiti. No, maikling sabi nito at hinablot na naman ang braso ko. Huli na, wala na akong nagawa. Nakita ko na lang ang sarili na nakaupo na sa loob ng kotse nito. Ano ka ngayon Claire? Di hindi ka na naman nakaiwas. Bulong ng utak ko. Bagsak ang balikat at para akong natalo sa sabong nang sumakay na ang boss ko sa driver's seat. Nag-umpisa ito mag-drive na hindi man lang kumikibo. Siyempre wala din akong balak magsalita. Buti pa'y manahimik na lang ako. Ayoko din tapunan ng tingin ito, baka ma-inlove na naman ako.
Itinoon ko na lang ang pansin sa mga nadadaan ng mga gusali at mga sasakyan. Sa totoo lang ay hirap na hirap akong pigilan ng sarili na hindi lumingon sa boss eh. Let's eat. Maya-maya biglang dinig ko sasabi nito. Hindi na sir, sa bahay na lang po ako kakain. Tanggi ko na hindi tumitingin dito. I'm not asking you, I'm telling you. Matigas na sabi nito. Kay lamig naman ang boses nito. Ganun, bawal tumanggi. Napansin ko na lang na paluma ng paluma na dadaanan namin mga gusali. Puno ng mga dilaw na ilaw ang paligid. Parang biglang nag-ibang ambience. Pagbaba ng kotse ay tumingala ako sa taas ng gusaling hinintuan namin. May kainan ba dito? Akala ko naman na sinabing kakain ay sa Jollibee or McDonald's lang. Sumunod na lang ako dito at pumasok doon. Paglabas pa lang ng elevator ay natigilan na ako sa nakita. Bumungad sa amin ng 360-degree view ng Maynila. Tanaw ata yung buong lungsod mula rito. You like the view? Opo sir. Siguro'y katagal ko na palang nakatanga pero sobra kasi talagang ganda. Isang waitress ang agad na lumapit sa amin at iginiya kami sa isang lamesa. Naupo kami sa magkatapat na silya. Iginala ko muna ang mga mata sa paligid. Mangilan-ngilan lang ang mga taong kumakain. Tanaw ang mga mumunting ilaw kasama pang malamig na simoy ng hangin at ang katahimikan ng buong lugar. Bakit ba sa dami ng pwedeng kainan ay dito pa ako dinala ni Mr. Faltado? Hindi naman kami magkasintahan. Pagbaling ko dito nakatingin pala ito sa akin. Ano bang sasabihin ko? Wala akong maisip. Madilim ang paligid at malamlam ang mga ilaw. Parang lalong nagpaparomantiko sa kapaligiran. At eto na naman ang mga mata nito na parang ang sarap titigan. Parang hinihila ang mga mata ko. Ang hirap iwasan. Buti na lang at may lumapit na waitress para mag-abot ng menu. Medyo nahihiya ako mag-order. Lalo pat kita ang presyo ng mga pagkain. May kamahalan kasi ang mga yun. Miss, eto na lang. At tinuro ko sa waitress ang nasa picture. 1 calamari ma'am? Order whatever you want. Utos ng boss sa akin. Hindi po, okay lang po ako sir. Nakakahiya, baka isipin kasi nito matakaw ako. Umiling ito't bumaling sa waitress at isa-isang nagdikta mga pagkain gusto nito. Parang masyado atang madaming in-order ng boss. Gusto ba nito maimpatso? Nang tumalikod ang waitress at naiwan kaming dalawa ay nakaramdam na naman ako ng pagkailang. Tumingin-tingin na lang ako muli sa paligid para malibang. Press is not my girlfriend. Biglang nagsalita ito. Po, syempre kailangan kong tumingin sa mukha nito. What you see in the news is not true. It is just all for publicity, for business. Pagpapaliwanag pa. Okay po. Yun lang ang lumabas sa mga labi ko pero sa loob ko ay gusto kong magtatatalon. Totoo bang sinasabi nito? Hindi ako makapaniwala sa nadinig. Gustong magdiwang ng puso ko. Gustong pumalakpak ng mga tenga ko. I told you, just in case you want to know. Dagdag pa nito na hindi inaalis ang mga tingin sa mga mata ko. Hindi ako nakasagot. Sobrang saya na pakaramdam ko pero hindi ko din alam kung ano bang dapat na maging reaksyon ko dito. Won't you say anything? Umurong ata ang dila ko. Wala naman po. Kinagat ko pang ibabang labi ko. Pinipigilang mangiti. Pilit na kinukubli ang saya sa mukha ko. Natigilan ito at bahagyang tumikim. So, how is that ex-boyfriend of yours? Napakunot ang noo ko dahil sa dinig. Bakit biglang naalala nitong ex ko? Hindi ko po alam. Matagal na po kaming walang communication. Sagot ko na lang. Maganda na sana ang mood. Naisingit pang ex ko na ibinaon ko na sa limot. Can you please stop talking to me like I'm so old? Ano pong ibig sabihin niyo? That po thing. Po? At tumawa ito. Anak ng tipaklong. Kapag nakatawa, ay lalo itong gumagwapo. Bakit kaya tila naiinis si Mr. Faltado kapag may lalaking lumalapit kay Claire? Gusto na din kaya siya na binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.